o walay makausap niya ng kamaturan. Dahil may musalig, dahil may mulaon. Dahil na mong itugyan ng mga kinabuhi na kanina. Dahil ang mga kinabuhi, O Lord, hindi mo nang hihimpit na naging mo pinagi sa mga nakas Ginoong Jesus. Muna salamat kayo, Lord. Bilit ni mo lunga, nalagaran ka, nasimbahon ka, nahalaran sa mga kinabuhi. And even salamat sa kagayon na makaduol niyo mong katawan. Aron kasimbaho ni mayaon mo, Lord. Aron ka pasidunggan Ginoon. Kalay mo din mga misalod yung mga orasa sa mong pagpadayon. Labi na Diyod sa mong pagtuon sa inyong pulong. Andama mi o God, lampo ko, imong buksan matagkasing-kasing unahon na ulo. Among madawat o God, ang mga spirituhanong butang, spirituhanong panalangin. Kabuot ng ipaabot na mo mismo niya. Ampo mi nga imong panalanginan o God. Ang tanang spirituhanong panalangin imong ibukod na mong paghatod sa kausaban sa mong kinabuhi, maghatod sa mong tangaw, sa mong pagsimba, paghimaya sa ngalan mo ka. Nagampo ko nga, wala ang taynian mo din nga mamiyang nakita nga wa ka experience, wa ka tagbo, wa ka tagamtang biyak nimo. Bless our time as we study your word, O God. And even ako may mong alagad, akong itugyan, nga akong kinabuhi niya kanina. Gamita ko, may piling, O God, uban sa inyong balahang Espiritu, alam sa inyong kainiyaan. Nalaygon ka, manimig ang pagsugod, hantun ni matapos, Lord, sa may kadaugan, kalampusan, mamaangkon, hining mga orasa, Lord. Lord, kanimo lamang ang tanandungan ng imaya o Diyos. Umani akong pag-ampo, Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Atos iman. Ito, inayos yung gamay mo kamo, kuhan sa feedback siya. I believe kita na nakabalita ta sa for the past weeks and months, or I think month lang, nakabalita ta sa grabing uyog sa linog. Gani, itala na yun karon Luzon, Visayas, Mindanao na yun. So, nagtuo ko nga first time ni nga naitabo sa kong nasod. Kung nailinog, sarang yung ka-part yun, na dito aftershock, na aftershock sa ubang mga lugar. But again, sa ato sa kung panahon karon ibuok na yun Pilipinas yun. Ibuok na yun nga Pilipinas. Yung last time nga first tanga gilinog din eh katong last week. Last week ba to? Last week study ko na sa ruina, dagdagan sa ruina padus-gawas. Eh nga, dagdagan nagpupot ko sa cellphone, video. Tingnan ko niya nga, gawas niya kay gilinog. Dito is gawas. And grabe yun, kulba kay Linog. But then again, kung mag-isgot ang Linog, sa pulong sa Ginoo, there's a thing, na nagkalain-laing pagpadayag, pagpasabutan ng Linog. Tanawa na ito ang Bible, unang nga gipaabot sa pulong sa Ginoo, bahin sa Linog, nga kining Linog, pagpadayag ni sa gahong o presensya sa Ginoo. Kung wadto ta sa panahon sa mga Israelite, panahon ni Moses, grabe kay Ginoo sa ipadayag niyang presensya sa mga Israelites, mulinog. Muna ang mga Israelite, ang response nila, muyukbo sila tungod kay dili nila mato ang kagamhanan sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo. And daghang batang makita nga bahin sa pung sa Ginoo pagpadayag nga ang linog pagpahibaw sa gahom o presensya sa Ginoo. And again, nagtuo ko nga kining linog na, which is, I believe, kining linog na gipasin natin sa Ginoo, pagpahinungdong yun eh, sa Ginoo. Amen? Mga na, ingon pa nila sa Facebook, ingon nga ito nga, alarm clock ano sa itong panahon karon, dili na cellphone, unsa ba, linog na. Lain nga makita dito sa Bible, bahin na ng linog, kining linog, pagpadayog ni sa hukom sa Ginoo. Na ay mga Israelita padok man panahon lang Moses nga ni against sila ni Moses. So may tabo ang gibuhat sa Ginoo, mga tubang sila tubangan sa Ginoo katong ni against si Moses ug si Moses gibuhat sa Ginoo gilinog giablihan ang yuta, gilamoy sila sa yuta. Usahay gamiton ang linog sa Ginoo
tungod sa iyang paghukom. Paghukom. Lain nga makita po nato sa Bible, kabahin sa linog is nagpadayon po ni sa kamatayon ug pagabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Kung nakainomdom mo sa diyan kabugto sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo, sino itabo? Naglinog. Naglinog mo ito ang mga gwardya o ang mga naglansang ni Ginoong Jesucristo, convince sila nga si Ginoong Jesus anak din sa Dios. Naka-manifest sila nga kining tawhan na dili basta-basta anak ni siya sa Ginoo. Dios din siya. Pagkabanhaw naman ni Ginoong Jesucristo sa nitabo, naglinog pod, di ba? Giuyog. Nagkabuang ang mga gwardya, dagdagan ko sila pod tungod sa grabe nga linog. Nya naabli ang lubnganan and hindi nabanhaw ang Ginoong Jesus. Sa mga Kristohano naman sa buhat, sa Book of Acts, kita mo na itong nga mga Kristohano, nag-igong sila, nag-ampo sila, o sa diyang napuno sila sa gahom sa Ginoo, naglinog po. Pagpadayag sa gahom sa Ginoo. Now here's the thing, sa atong panahon, lain nga pagpadayag kung mag-isgot ang linog, basta mag-isgot ang linog, pagpahibawa po na doon ng pagbalik sa Ginoo. Again, ganahan ko, sa atong pagtuon this morning, ganahan ko nga masikin sa tunawang nagkasing-kasing nga kunay ngun ani nga katalagman ang idirektaw ta sa tunawang nagkasing ang madirektaw ta sa tunawang nagkasing-kasing magpahinumdum ta ni nga hapit ninyo ka mabalik ko. Nya maghatod unta nato sa kinabuhi nga mo gi gusto sa Ginoo, mo gi tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Now, here's the thing, naglinog pero mao ra gyapon. Amen. Mao ra gyapon. Way tahod, way kahadlok. Pabaya gyapon sa kinabuhi at abangan sa Ginoo. Here's the thing, hapit na mabalik ang Ginoo. Hapit na mabalik ang Ginoo. Sa mga unbeliever, mingon sila basa linog, mo na ilang masantong sila manahona, hapit na Ginoo tapos ang kalimutan. Tinuod dili. Tinuod na. And nga naman na tungod kay mo ilimos Bible. Sa atuwa ng mga Kristohanon, lahi ang atong reaksyon. Kung nailinog, happy to you ka mabalik Lord. And that gives us a full of hope. Ano, mabalik mo dito, Ginoo. Wala niyo si Paul, usa sa gitsabaw ni Paul in 1 Corinthians, Ginoo, balik na. Balik na. Tungod kang pinaka-paglaong sa Kristohanon, pagbalik sa Ginoo. I tell you, kining kalibutan na wala ni magkaayo, nagkadaotan siya. Nagkadaotan. Now niya, hapit na mabalik ang Ginoo, mutan ako, ready na ba ka? Sarili mo din yung pag-dirig ulo, at ba? Ready na ba ta? Kasi ting, musugot at sabi, mabalik din ang Ginoo. And kita mga Kristohanong kinahanglan na andam kita, ready kita. Duhara man ni padulungan nato sa kinabuhi, either waon tas Ginoo, musugot ang sabi, waon tas Ginoo. Or maabtan tas pagbalik sa Ginoo. Either alang duha kinahanglan na andam ta. Amen? Either alang duha kinahanglan na andam ta. So this morning, atong tun-an ang Matthew chapter 24, dinhi akong i-share ang part 1 ani sa tubod naman ang part 2. Nagunaw ko ang part 2 tamo ako i-share din tungod kay mga smart mga tao din dili ka catch up ba. But again, ganahan ko nga matuhog na to first ang first part unang second part. Hopefully itugod sa Ginoo kung di pa siya mabalik, sunod balik na ko nga magbalik ko din ang part 2 na tungtun-an na iso. So, this morning ako ning yuluhan tong pagtuon. Hapit na ba gyud mubalik ang Ginoo? Excuse me. Matthew chapter 24 verse 3 to 4. So this time, akong ihang yung matagusan na ito, atong basahon ang verse 3 to 14 sa Matthew chapter 24. Mamarog taging tahol sa puso sa Ginoo.
Kuning basahon at the count of 3, dungan tagbasa may igsoon. 1, 2, 3. Samtang naglingkod sa Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan ni Kristo pagduol kaniya og nangutana. So tihi kami kanusa matuman kining tanan o unsang may tabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Sa Jesus mitubag, pagbantay kamo ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kaysa ako ngalan daghang tao ang muani nga mag-ingon, ako ang Misayas o daghan ang malimbungan. Makabati kamo mga gubat sa duol ninyo o mga balita may tungod sa mga gubat sa layo, apan ayaw kamo kabalaka. Kini mga butanga kinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingarian, may mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan balang sa mga kasakit. Unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawan tungod kanako ug daghan unya niadtong panahon na mobiya sa ilang pagtuo, magbudiay ug magdumtanay sila. Unya daghang mga mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa daotan mabugna ang gugma sa daghang tao. Panmaluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan o kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios, iwalay ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao kunya moabot ang katapusan. Magapanglingkod ang magsul, magapanalangin ng Ginoo sa tulong. Now, ang book of Matthew ang nagsulat ani si Apostol Mateo. Si Apostol Mateo usa na siya kakobrador sa buhis na nausab ang kinabuhi sa diyang gisunod siya ni Ginoong Jesucristo. And gibanabana ang kining mga libro gisulat ni between sa tuig 50 o 60, between anang mga tuiga nasulat, walay specific na date, but between anang mga tuiga gisulat ni nga sinulat ng igsoon. And ang rason, that's the thing, ang rason nga gisulat ning Book of Matthew is gisulat ni aron i-prove ni Mateo nga si Ginoong Jesucristo mao gyud ang Misaya. Siya gyud ang pinadala sa Dios. Og ingon man i-prove ni Mateo nga si Ginoong Jesucristo mao gyud ang hari sa mga Hudiyo. Kay again, ang gisulatan ni Mateo ani mga Hudiyo. Amen? Mga Hudiyo. Mo nang gusto ni Mateo nga mga gisulatan niya ni i-prove nila nga si Ginoong Jesucristo mao gyud ang Mesiyas, mao gyud ang ilang hari sa mga Hudiyo. And sa atong text sa Matthew chapter 24, by the way, ang Matthew chapter 24 o Matthew chapter 25 gitawag ni siya Olivet Discourse. Pastor, unsa man ang Olivet Discourse? Ang Olivet Discourse, mga pagpanudlo ni Ginoong Jesucristo nga iyang gitudlo siya mga tinun-an sa bungtod sa Olibo, sa Mount of Olives. Kasi ang Mount of Olives karon right now ang Jerusalem, mo ang Jerusalem kay bungtod buning mga lugar ng Jerusalem. Ang Jerusalem gaakbang na ni siya og Mount of Olives. Bukid ni siya, and karon ang Mount of Olives lugar ni siya nga sementeryo. Overlooking din kay siya ang Mount of Olives, makita ra gyud ang lugar sa Jerusalem. Laki ang temple, makita rin gaakbang na sila. But again, gikan si Ginoong Jesucristo ani sa Jerusalem niya, nangadto sila sa mga tinun-an uban dito sa Mount of Olives. Muna ngani gitudlo ni Ginoong Jesucristo Matthew chapter 24-25 ang mga pagpanudlo bahin sa katapusan. Bahin siyang pagbalik niya. Now, ang atong text in verse 3 to 14, which is mo natong ibasa, verse 3 to 14, ang gitudlo nga ni nagtudlo ni mga sinyalis sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Jesucristo sa katapusan. Ang sunod na bahin in verse 15 to verse 28, ang gisgutan din is tribulation period. Kisay pamilyar na term. Tribulation period.
Pastor, unsa nang tribulation period? Mao na siya ang gitawag nga pito ka tuig nga kaguliyang ug kasakitan ani kalibutan. Kanang pito ka tuig mao nang pito ka tuig nga ibubo sa Ginoo ang iyang kapungol ug kasuko ani kalibutan. Mao ni gitawag og tribulation period. Unya ang muhari, mo reign anang panahon na si Antichrist. Amen? Si Antichrist. So, tribulation period. After sa tribulation period, in verse 29 to 31, mao na ning gitawag nga second coming. So, ingon ani ang sequence. Naghatag signs ang Ginoo, paghatag siya sinyalis sa duol niya nga pagbalik. Anya ang mahitabo na ay tribulation period. Anya sunod nga mahitabo, mubalik rin siya. Now, here's the thing, between sa mga sinyalis o sa tribulation period, ang between ana na may tabo nga rapture. Kasi pamilya sa term na rapture. Pamilya ta, ang rapture is anang panahon na buhi o patay na Kristohanon, anang panahon na kuhaon sa Ginoo. Amen? Kuhaon sa Ginoo. Sa term nga, ang term gitawag og sakgawon. Kuhaon sa Ginoo, o niya, dadpon niya sa ingarian. Anang panahon na nga maabtan, buhi o patay. Here's the thing, tagaan sa Ginoo, mahimayaw nga lawas. Glorified body. Nganong kuhaon man sa Ginoo ang mga iyahan ng mga panahon na kay di gusto ang Ginoo na ang mga iyahan ng mga panahon na mga Kristohanon nga nito, misanit ang Ginoo Kristo, maapil sa grabe nga kasamo o kasakit aning kalibutan for 7 years. Amen. So mainly ang atong text is a part of an event sa umaabot na hukom ug pagbalik unya sa atong Ginoong Hesus. And again, ang atong text nagisgot ni, here's the thing, nagisgot niya atong text in verse 3 to 14, nagisgot ni mga sinyalis. And may ako pagkampo, akining mga sinyalis nga itong makita din mag-point ni sa tumunaw ng kasing-kasing sa ato ni masugatan, mag-point ni sa tumunaw ng kasing-kasing na Lord, hapit na yung balik. Nang mamutanan ko, before ka magpadayon, excited ba mo na mabalik ang Ginoo? Na ay dito part na nabili pa excited. Hindi mo, gusto bibili, joke. Excited ba mo na hapit ang balik ang Ginoo? That would be a glorious day. May sama ng adlaw. May sama ng adlaw. So, ato ta sa itong text, pangutan na, unsa man klasiya sa mga sinyalis, ang gikinahanglan ito mahibawan, aron ka makasiguro nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Ningon si Apostol Juan, siya siguro, I think in 1 John or 2 John, ningon siya nga, we are in the, sa ilang nga time pa ito first century, we are in the last hour. Last hour. Sa ilang pa ito nga time. So, siguro sa ito pa na last seconds na natin. Na pinaka-last seconds, pinaka-dulit na his pagbalik sa Ginoo. Again, unsa man nga mga sinyalis atong makita or kinahanglan mahibaw-an pagpahibaw hapit ang mabalik ang Ginoo. Now, nay duha ka sinyalis. Amo ning gi-summarize sa duha. Number 1, kalibutanon na katalagman. Nay may tabo nga worldwide disaster ani kalibutan na. Amen. Ikaduha, spirituhanong na katalagman. Naay may tabo nga katalagman nga connected sa mga spirituhanong butang. Amen? So atong tan-awon ang unang sinyalis kining gitawag nga kalibutanong katalagman. Itong basahon. In verse 3 and jump to verse 6 to verse 8. It says, ingon si Ginoong Jesucristo dinhi, samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan ni sikrito pagdul kaniya og nangutana, sultihi kami kanusa matungan kining tanan o unsa may tabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Walang ingon si Ginoong Jesucristo din in verse 6 to verse 8, makabati kamo mga gubat sa duol ninyo o mga balita may tungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka kining mga butang nga kinahanglan may tabo apan wala kini magpasabot nga mao nang katapusan.
Maggubat ang mga nasod, mag-away ang mga gingharian, may mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. So in other words, sinugdanan man ni. Sinugdanan man ni. Now, in verse 3, dini makita na to nga ang mga tinunan o si Ginoong Jesucristo nagstoryahan na sila. Gani nangutana sila. So timi kanus aki ni matuman unsa may ibot pasabot sa mga tinunan ngani. Kung atras na sa verse 1 ug verse 2 ngani, nag-istorya si Ginoong Jesucristo sa mga tinunan, hiningon si Ginoong Jesucristo naas ka sa Mount of Olives. Ingon si Ginoong Jesucristo, inya nag-point siya sa temple sa Jerusalem. Ingon siya nga kining templo ha, maguba ni siya. Maguba ni siya. Iya tukuro ni siya pagbalik. Nakuha na to, maguba ni siya, tukuro ni siya pagbalik. And kadungog ta gikan sa puno si Ginoo nga lingon si Ginoong Jesucristo ang templo iyang gubon. Iya tukuro niya pagbalik pila kadlaw. 3 kadlaw. So we all know nga dili to literal na templo nga tukuro pagbalik ang iyang point nga to iyang kagalingon. Amen? Iyang kagalingon. At again, mubalik ko nganhi ang mga tinunan expected sila nga si Ginoong Jesucristo muhari gyud literally sa Jerusalem. Muna nagunahon na sila nga sultihin kami kanus kini kanus matuman kini tanan. Munahon na sila maguba ang tempo. So in other words, kining among master, among Ginoo, among Dios nga si Ginoong Jesucristo, able siya kagamanan siya, able siya nga mutukod pagbalik sa templo and that's it. Siya may muhari. Mo na naas lang mind tungod kay ang unahuna nila ni Ginoong Jesucristo, si Ginoong Jesucristo for them is a political leader. Amen? Dili spiritual leader. Ang unahuna nila kasi Ginoong Jesucristo, literal yun nga muhari sama ni King David sa Israel. But then again, si Jesus Christ, dili siya political leader, kundi spiritual leader siya. Mo na ang mga tinunan, nangunta na sila, kanus ama ni mahitabo, kanus ama ng adlaw sa pagbalik nimo og sa katapusan ng kalibutan na. Expected sila ana nga nahuna, but again gitubag sila ni Ginoong Jesucristo nga before mahitabo ang akong pagbalik ug ang katapusan sa kalibutan naay mahitabo nga mga sinyalis. Amen? Naay mahitabo nga mga sinyalis. So, unsa man nga mga sinyalis? So, naay at least 3 ka mga sinyalis na ipakita si Ginoong Jesucristo dinhi. Una, gubat. Amen? Amen? Ang Mindanao, dungog gani sa amo ang sige gubat. Tinuod? Even before pagid, sa una pagid. Wala din ang mga tagamo ang ay mo to Mindanao, gubat na to. Gani pagpaduong na mga ni, gipugnan yung mga tao to, ayaw mo to maso kay mapin mo gubat na to. Gidungog yun ang Mindanao nga sige gubat. Sa una, sige gubat yun. Pero karon wala na. Wala na. But then again, ang gubat sa una na ni siya. Naging siya. Even before time sa mga Israelite, wala pa mga Israelite na naging gubat. Even sa time ni Jesus Christ, pero gipaibaw ni Ginoong Jesucristo sa magkadoon yung pagbalik, magka-intense ang gubat. Kaya bawa mo sa gubat, karon lahi na ang gubat, karon dili na, naagapoy kanang confrontation ng gubat, pero kung tinuton yun ang gubat, karon tag-sepislit na lang. Amen? Sa una, harap-harapan yun, naagapoy ng harap-harapan ng gubat karon, pero sa mga nasod, lahi na ang gubat, karon tag-sepislit na lang. Tag-say-tagak na lang ang bomba, that's it, hanaw din. Papas din. So, sa atong panahon karon this present time dahil lain nga gubat nga nahitabo karon wala lang ta kay bawo sa Congo. Kining Congo is part of Africa and ang ilang kontra sa gobyerno ngadto mga rebelde. So dili na bako sa to dinhi naaga pa mga rebelde nga against sa atong gobyerno. Sa Sudan karon lang bag-o nga nag-peace ang Israel. Amen? Israel o ang Gaza. Amen? Na ay grabe nga gubat tungod sa mga hostages. Bago lang nakagawas ng mga hostages. I think karon lang naman Israel o Iran. Amen? Kanumdum mo sa balita
nagpauwan og daghan kay missile ang Iran, ang Israel naman naslay Iron Dome nga sagmo tong mga missile. Enya nahunong rapod Russia o Ukraine. Sige pa ni sila gubat. Sige pa ni sila gubat. And again, daghan kay gubat tibuok kalibutan nga wa ta kay bawo, I tell you. Nag-research ko from 1900s up until year 2000 niya naay natala at least kini dili ni siya gagmay nga gubat, dagko ni nga gubat. Naay natala at least 40 different wars from different countries. So again, sa magkadoon ang magbalik sa Ginoo, magka-intense ang gubat, magkagrabe ang gubat, magkadaghan ang gubat. But then again, kung makadungog tag gubat, ayay, sinyalis ni hapit na mabalik ang Ginoo. So mainly, kung mag-isgot ang gubat, pirti naging daghanang gubat na nagtabo. Kung apilon siguro nato, gikan sa panahon ni Ginoong Jesus, pirti naging daghana. But then again, ang gubat is a part sa sinyalis na hapit na mubalik ang Ginoo. And kini nga mga gubat, kining mga gubat nga itong nadungog, na ibawa sa itong panahon karon, preview lang ni. Kasabot mo, preview? Preview lang niya, preview ni siya sa pinakadako niya nga gubat nga may tabo sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. In Revelation chapter 16, na gisgutan na ito nga gitawag Armageddon. Kasi pamilyar na nga term. Gamay lang. Basahan niyo ninyo Revelation chapter 6 o Gipadayag, Kapitulo 16, Armageddon. Kung saan na Armageddon, Pastor? Kurang nagsalita, Pastor. Ang Armageddon is, mao na siya event na may tabo niya ng kalibutan nga pinaka-final na gubat nga may tabo between sa mga hari aning kalibutan na against sa Ginoo. Now, anong panahon na ang mga dagko nga mga nasod mag-gather? Try to imagine, gihisgutan na ito sa Revelation chapter 16, 200 billion or million ka mga soldiers. Mula bang sa Euphrates River, adto sila sa lugar na gitawag og gitawag og Megiddo. And dito mag-gather ang mga tao, ang ilang kontra sa gubat, ang Ginoo. So kini mga gubat nga may tabo sa atong panahon karon, preview lang ni. Nay may tabo nga dako ay gubat, ang kontra Ginoo. Ginoo may kontra. But then again, ang gubat nga atong madungog sa atong panahon karon, minaw, sinyalis ni siya. Amen. Na inanim tapan, sinyalis. Inanim tapan, sinyalis. Dili sinyalan ha? Dili sinyalan, sinyalis. Kasi ito na yung tapan, sinyalan mga sinyalis. What else? Aside sa gubat, ikaduhang sinyalis, ipakita din kagutom. Kagutom. I believe kasuway ta nga nagutman ta. Kasuway ta. Pero layo na kayo nas tinod yung kagutom sa atong isgutan niya ngani. Layo na sinyalis magbalik sa Ginoo kay ining kagutom, and speaking of kagutom, di na ni siya bag-o. Naana ni nahitabo sa Old Testament. Naana ni siya nahitabo panahon lang Abraham, panahon lang Moses, panahon lang Joseph. Grabe nga kagutom. And now, recently, sa atong panahon, na at least na po ka mga nasod nga nagatubang o grabe kaayo nga kagutom. Although naaman ni every year nga phenomenon sa mga nasod, but last year lang 2024, naitala at least 673 million ka mga tao nga walay makaon. Amen? Salamat sa Ginoo nga napatay makaon. Amen. Pero what na kay ba last year na 673 million ka mga tao nga way makaon.
Kuha ko masayod ang gidaghanon sa itong population tibuok kalibutan karon more or less naa sa mga 9 to 10 billion ka mga tao. Mao na gidaghanon sa tao karon kaya I think mga 2001 mga naa ko sa 8 or 7 so napun-an na siguro. Nay mga napo ka mga nasod nga nagatubang sa ato presently this 2025 o grabe nga kagutom. First nga nasod Papua New Guinea. Pamilyar mo? Papua New Guinea. Naay 1 million ka mga tao nga may kaon na to. Apil na ang mga bata, mga malnourished. Nigeria. Ang Nigeria is part siya sa Africa, pero nakuha niya lugar. Here's the thing. 30.6 million people facing high levels of hunger. 30.6 million ka mga tao. Amen? I think sa ato nga population na sa mga atong population sa Pilipinas kung nabot mo tag 100 million. Pero tinigana yun, numero yung nasod. And try to imagine, 30.6 million nagatubang og high level nga kagutom. High level nga kagutom. Sa Haiti naman, I don't know, pamilya mo ng lugar, Haiti, part niya po ni sa Africa gyapon. Now, 50% silang population ng face o grabe nga kagutom apil mga bata. Sa Madagascar, nearly 40% of all children are affected by chronic malnutrition and over 1.2 million people are facing high levels of security. Now, daghan pa kayo din dahil Democratic Republic of Congo, 4.7 million mga bata lang na malnutrition, why makaon. Grabe. South Sudan, 2.3 million ka mga bata and 7.7 million ka mga tao nagatubang og grabing kagutom. Amen? So, ang gatubang sa itong kagutom karon layo ras kagutom nga gisinati sa ubang mga naso. But then again, kung maghisgot ang kagutom, there's a thing. Sinyalis ni siya. Nagdoon ang pagbalik sa Ginoo. Amen? Pamagamugutom maron. Sige lang, manawag taron ng ito. So again, pipila lang sa mga nasod nga nagatubang o grabe nga kagutom. And again, sumala sa itong text nga ang kagutom, usan kasinyalis nga doon ang pagbalik sa Ginoo. But speaking of kagutom, naonyay grabe nga kagutom na mahitabo panahon sa tribulation period. Here's the thing. 1/4 sa population sa kalibutan panahon sa tribulation period mga matay tungod sa kagutom. Wala pa ta sa tribulation period pero panahon sa tribulation period according to Revelation chapter 6, 1/4 sa population sa tibuok kalibutan mamatay tungod sa kagutom. Try to imagine that. So, ibutang na to 10 billion ang population sa kalibutan. Pila may 1/4 anak? Pila 1/4 sa 10 million ka mga 10 billion ka mga tao. Pila 1/4 anak? 2.5. So try to imagine ina nakadaghan ang mamatay anong panahon lang. Isgutan sa Bible tungod sa grabe na kagutom niya sa usa lang kasilduhan. Usa lang kasilduhan na usar na kakananan. Usa ka sulduan, usa ra kananan. Inana nakalisod ang time. Grabe ang kagutom. Hindi ko ka-imagine na, again, kung mabalik ka sa Old Testament, ang mga Israelites, na-experience sila grabe kagutom, maniabot sa point, ilang mga anak, ilang kanon. Kadung kakabasa mo sa Bible, anak. Sabot pa ang mga ginikanan, na karon kanon na to akong anak. Sa sunod na po, imo na pong anak. Tungod sa intense hunger na nasinati nila. Dinagin, hindi ko ka-imagine na ng 2.5, butang na itong 2.5 in the time of tribulation period, mamatay sa gutom.
So kini kagutom may tabo nga ron, sinyalis ni. Sinyalis ni. Na ay dako kagutom ya nga may tabo in the future. What else? Lain nga sinyalis gingon din ni linog. May mga kagutom o mga linog sa tanang dapit. Speaking of linog, again, bago lang itang linog. And up until this time, sige po linog sa lain-lain ng mga lugar. Sa atong nasod alone. Sa atong nasod alone. But here's the thing, layo na kayo nga itong linog sa linog na nasinati sa ubang mga nasod. Sa Kashmir, sa naitabong linog sa Pakistan, ang lugar Kashmir, 7.6 magnitude. Naitabo ni October 8, 2005. Paminaw, kaya ba mo pilay namatay sa linog? 79,000 ka mga tao. On the spot siya. On the spot. Namatay ang linog. Atong linog sa Cebu, pila ra to namatay ato. Pila ra to namatay kabot 100. Wala kabot 100. Then again, kini grabe ni 79,000. October 8, 2005. Napoy lain nga linog nga naitabo in Sichuan province sa China. May 12, 2008 niya. Ang namatay sa linog ani sa China, iba mo pila? 90,000 ang mga tao. So kini atong linog dinhi cute ra kay nga linog. Pero lisang na ta pero sila grabe kay nga linog. 90,000 ka mga tao, 375 ang injured, and 5 million ang homeless. Ang homeless. Sa Peru naman, nasod sa Peru, gitawag ang mga linog nga the Great Peruvian Earthquake. Naitabo ni May 31, 1970, niyang namatay approximately 70,000 ka mga tao. So di ko ka-imagine, pwedeng naghana-hana. Pwedeng naghana-hana. Sa Indian Ocean Earthquake, sa India naitabo December 26, 2004, linog at the same time tsunami. That's the thing. 230 ka mga tao namatay. 230,000, dili 230,000. And even sa China po, gitawag ko Great Tangshan Earthquake. Ang nangamatay is 242,000. Ang pinakadako ko nga linog nga dagang nangamatay sa Haiti. I don't know, familiar mo Haiti. Ang namatay po, naitabo ni 2010, ang estimated na namatay 300,000 na mga tao. So again, kung mag-isot ang linog, gagmay rin akong linog gini. Amen? And then again, kung mag-isot ang linog, ganaan ko nga ma-points kung ano nagkasing-kasing, basta linog, sinyalis na siya. Hapit na mabalik ang Ginoo. But there's a thing. There's a thing. Kini mga linog din ni paminaw. Preview lang ni sa may tabo niya nga linog in the future. Pinakadako nga linog, pinakagrabe nga linog na gisgutan sa Bible. Amen? Linog is not a surprise phenomenon. Nahitabo na niyo, padayon nga mahitabo kung itubot sa Ginoo. Kay ultimately, Ginoo ramang ginaakot na control aning event. But then again, ato gininumduman nga basta linog, again, sinyalis ni siya. And for us na mga magtotoo sa Ginoo, dili ta angay matingala. Kay naa na ni sa puso sa Ginoo, and we don't know kanos ka mahitabo unsa kakusog. But one thing is for sure, na sinyalis ni pero dili pa ni mo ang katapusan. And again, sa lain nga ba na ma-aware ta kining linog sa inyo ko na, kining linog na mga masinatian nato sa itong panahon karon, patikim na ni siya. Patikim na ni. Gisgutan sa Revelation chapter 16 nga pinakakusog nga linog nga may tabo. Nga ang mga bugtod, ma-flat,
ang mga bungkod ma-flat, unya ang mga isla mga wa. Na may gingon nga the big one, kadungog mo na. Adto ko nung Negros Manila, wa yun na kay bawin. Storya-storya lang sa P-box, but then again, di lang po na makumpensa, but then again, may tabo sa tribulation period. Gingon sa Revelation chapter 16, nga pinakakusog na linog. Ay na nga time, di mo kayo imagine, daghan yung kayo mga matay na nga time din. Daghan yung kayo mga matay na nga time. So again, ino si Ginoong Hesus, ti mailhan lang ni nga mga pangitabo sama sa kababae nga nabati. Pero dili siya may katapusan ng guess what? Niya nata sa pinakaduol o pinakahapit na nga bayan sa pagbalik sa Ginoo. Lo, kining mga panghitabua, pagpahibaw ni nining kinabuya, nga wala kitay mahimo kung wala ang Ginoo. O ginuman kini usab ng mga panghitabua, pagpahibaw ni nga hapit na siya mubalik. O kay hapit naman siya mubalik, buot siya ng tanan mangandam sa iyang pagbalik. In other words, gusto ang Ginoo nga situlo na nato ang atong paglikod niya. Gusto sa Ginoo nga manool na ta kaniya. Kay once maabtan ta sa iyang pagbalik, that would be in time of judgment. Now, here's the thing. Sa atong panahon karon, minaw, ang Ginoo manluluwa siya. Tumuduol ka ni Ginoong Jesucristo, yung dawaton ni mo siya as your Lord and Savior, luwason ka niya o maluwas yun ka. Now, here's the thing, maabtan ikas pagbalik sa Ginoo, iyon ang pong sa Ginoo, maghuhukom na siya. Amen? Iyon ang pong sa Ginoo, balik ang Ginoo sa paghukom sa buhay o binatay. Ang pagbalik sa Ginoo, dili na siya manluluwas, kundi ang pagbalik niya, paghukom na siya. Karon manluluwas pang Ginoo niya, kung mutog, musalig ka niya, karon maluwas ka. Apan kung di ka mutog, musalig niya, maabtan ka sa pagbalik, maapil ka sa hukom. Lain nga ba, kung di ka mutog, musalig niya, maabtan ka sa kamatayan, mag-antos sab ka sa kasakit sa impierno. Manang karon ba lang siguraduha gyud nga naa na kani Ginoong Hesus? Kay kung wala pa nag-agda ko nimo nga duula siya umutang ning pagtuog pagsalig niya. Now sa tiyang paglaom nato ni Ginoo walay lain wala ni bisan kung sa kinabuya atong paglaom na lamang kan Ginoong Hesus. Musugot kag sa di ang kinabuhi pait gyud. Lisod, samok, masakitan ka, pero ang matuod, aning kinabuhi nga makapalipay, upaglaon na ito aning kinabuhi lain ng Ginoo lamang. So, that would be the first sign, or unang sinyalis. Ang unang sinyalis, kalibutanong katalagman. Unsa pa mga lain nga sinyalis na makita nato dinhi sa atong text? Ikaduha, spirituhanong katalagman. Spirituhanong katalagman is mga panghitabo ni anay kalabutan sa mga spirituhanong butang. Amen? Ingon si Ginoong Jesucristo sa mga doon niyang pagbalik, ingon siya, si Jesus mitubag, pagbantay ka mo, ayaw ka mo palimbong, ni bisang kinsa, kaysa ako nga lang daghang tao mo anhi, nga mag-ingon ako ang Mesiyas, o daghan na malimbungan. Nya dakpon ka mo sa mga tao, sakito doon niya patyon. Kasilagan ka mo sa mga katawan, tungod ka na mo, daghan mo niya na itong panahon ng mudiya silang pagtuo. Magbudiay o magduntanay sila, o niya daghan ini nga mga propeta ang manunga o daghan ang malimbungan nila. O tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang mapadayal hangtod sa katapusan o kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios, iwali na tos tibo kalibutan na rumasay nini ang tanang tao kung mabot ang katapusan. Now, kaganina, kalibutan nun ito nga katalagman na mahitabo ingon na sinyalis na doon na ang pagbalik sa Ginoo. Sa lain nga pa, ipadayon sa Ginoong Hesus yung dugang nga pagpahibaw o pagpanudlong ani
Nya gipadayon ni ang dugang nga mga sinyalis o kini mga spirituhanon nga sinyalis. First nga sinyalis na happy na imo balik ang Ginoo, hapit ang katapusan, mga mini nga Kristo. Mga tao nga nag-claim nga sila si Jesus Christ. Giyon ni pagbantay kamo, ayaw kamo palimpong ni bisang kinsa kaysa ako ngalan daghan tao mo ani nga mag-ingon ako ang Mesiyas o daghan ang malimbungan. Now, here's the thing. Daghan kaayo ni nga mga ni-claim na sila mao si Kristo. Now, here's the thing. Even sa wala pa si Christ, even sa wala pa si Ginoong Jesucristo, naa ni mga tao nga nag-claim na sila si Christ. Naa ni nag-claim. Nag-research ko, itanaw na ko nga panahon sa before Christian era hangtod sa year 1994 naalay at least 28 ka mga tao, 28 kabuok ang nag-claim nga sila mao si Christ. Again, wala pa'y labot na sa tuig 1994 to 2025. And you all know kaila ta kinsay sikat kay nga nag-claim nga Jesus Christ sa atong nasod. Si Kibuloy. By the way, he is the most successful nga nag-claim nga siya si Christ. Pinakadaghan ng follower. Ibo kalimutan. And again, sa makaduol ang pagbalik sa Ginoo, magkadaghan ng mga tao nga mag-claim sila si Christ. Hangtod sa pag-abot sa ultimate nga mag-angkon nga siya si Christ, which is si Antichrist. Amen? Kasi ang mga Hudiyo karon padayon silang nagpaabot sa ilang Misaya. Amen? Right now, ila pang i-reject si Jesus Christ. Dili sila mutuo ni Jesus Christ as their Lord and Savior, as their Christ. Adto ka karon sa Israel, para nila si Jesus Christ lunatic, naigamay. Para nila si Jesus Christ impostor, nangangkon nga Christ. Pero for us Christians, we believe na si Jesus Christ mo gid ang tinuod nga Christ. But then again, padayon silang magpaabot sa gisaad sa Ginoo nga Kristo nga Christ. Now here's the thing. Daghan nga nag-claim nga Christ itong panahon karon. Here's the thing. Ang ultimate nga mag-claim na siya si Christ, si Antichrist. And pastor, ano sa anak may tabo? Here's the thing. Ang Jerusalem karon, wala pa sila temple. And gibalita karon nga itukod niya very soon ang ikatulong na temple. Naa sila'y museum ngadto nga naa dito tanang gamit sa igbubuhat og temple niya. And right now, ang ilang temple nga diin nga gingon sa Bible nga adto gid itukod, ang nakatukod ngadto simbahan sa mga Muslim, which is the Dome of the Rock. And we don't know saan na paghitabo nga mahawa na simbahan nga matukod ng temple. Wata kay ba usawa na pagkahimo but then again, gibanabana and gingon sa mga Bible scholars na agi matukod nga temple, third temple, kay kini nga third temple diha mo declare si Antichrist og pagsimba sa iyang kagalingon. Mo claim na siya si Christ. And before na may tabo, here's the thing, once na matukod ang third temple, anytime na rapture. Amen? Anytime na rapture. Kay after sa pagtukod sa temple, anytime na rapture, sunod nga may tabuhan na magsugod na ang tribulation period. Katong panahon sa COVID, grabe, daghan yung mga sayong mga pagtulunan nga naggawa sa mga tayo. Kusa na nga ang magpa-inject ka, 666 kuno to. Kasugdan pa na actually. Even ang mga Bible studyhan ako sa RD Phone Shop, nag-Bible study ko sa RD Phone Shop before niya, not lang kung COVID. So ang natabo, Pastor, okay rin ba lang naman
magpa-inject. Di ba na 666? Di nga 666 yung taon. Kay ingon ang Bible, ang mo declare yun o tinatakay nga 666, mangunay yun si Antichrist. Nga wala pa man si Antichrist karon. So wala pa yung 666. Amen? O mabalik ko, ang ultimate nga mag-claim na siya si Christ, si Antichrist. And gusto ko sa di mahitabo yun na. But then again, usa sa sinyalis na makita nato sa itong panahon karon na ay mga mag-claim na sila si Christ. Amen? Naanay, daghan kayo rin, mo kalimutan. Nag-research ko, daghan rin kayo. Naa sa Africa, na ay taga Brazil, naagi sila yung mga followers, mura po si Jesus Christ, taas mo. Pero layo na sila sa tuwa. Amen? Pinaka-successful, si Uncle Kibbs. Amen? Amen. What else? Unsa pa man ng mga sinyalis gipaibaw ni Ginoong sa Kristo din eh. Aside sa mga meaning ng mga Kristo, gipaibaw po ni Ginoong Kristo din eh, nga lain nga sinyalis nga hapit na akong pagbalik, hapit ng katapusan na ay mga paglutos. Unya, dakpon ka mo sa mga tao sa kitod o unya, patyon kasilagan ka mo sa tanang katawan tungod ka nako. Tungod ka nako. So, di na ni bago ni paglutos kay even sa time ni Ginoong Hesus naa na ni. Apan na ni gipaibaw ni Ginoong Hesus nga mas grabe na unya nga paglutos sa may experience sa mga magtuto nga din patay na yun. Sa atong panahon, buga-bugalan lang ta, ingnon lang ta, born again. Malain na ta. Pero sa unang panahon, even this present time, may bawang mga Kristohanon, labi na sa Middle East part, may bawang mga Kristohanon, putlan juga ko. Putlan juga ko. And gani, just this year, month of October, sa Southeast Africa, na ay 30 kabo Christians nga giputlan sa mga ISIS ng ulo. Again, dili ni ba po, bisan sa first century, panahon sa persecuted area, panahon sa mga apostles, grabe ang persecution na ito na time. Ilawag sila sa leon, ilansang sa krus, ipaguroy sa mga turo, himuon nga su sa dan, liguon og alkitran niya, himuon su sa dan, sulugon nga buhi. Yun ang experience sa mga Kristohanon. And then again, before sila patyon, pangutan sila, i-deny mo si Jesus Christ or dili. Kaya kung i-deny mo, mabuhay ka. Kung dili mo i-deny, patay ka. And maoga po na sa itong panahon karon. Last February 13, si tinta ka mga Christian sa Congo, part of South Africa. Nagipot lang o, diya sud sa simbahan sa mga ISIS. Sud sa simbahan, si tinta kabuk. Si tinta kabuk. Lain pa ang 40 kabuok. Last September, gipatay po, gipot lang o sa mga ISIS. Again, pipila lang ni sa mga Kristohanon sa itong panahon karon nga nakasinati o grabe kaayo ng mga paglutos, pagpatay. But then again, this is part sa sinyalis nga duol na ang pagbalik sa Ginoo. O sa magkaduol pag yun ang pagbalik sa Ginoo, mas mo grabe pag yun ni. Nga bisan sa panahon sa tribulation period, paminaw, bisan sa panahon sa tribulation period, kung wa kay tatak na 666, patay ka. Panahon sa tribulation period, kung wala kay 666, dili ka makapamanan ng pagkaon, dili ka makadto ospital, dili ka makapasaya-saya. Now here's the thing, ang mga Kristohanon na nangatay, kaya nangatay, naam yung mga Kristohanon na manuos Ginoo, na may mga maluwas na nangatay, manuos sa Ginoo. Here's the thing, ang mga Kristohanon na nangatay, di sila magpatatap 666, kami nino sa Bible, yang buhato sa mga Kristohanon, aron dili sila ma-appeal sa patay ni Antichrist, managan silang bukid. Manago. Muna katong time sa pandemic,
Ako lang na i-share na to. Usa sa kaubanan mo dito sa church sa ilang Pastor Jess. Usa sa mga musician na to, yung Papa Pastor, pero na siya kasimbangan to kayang asawa, iso ni Pastor Jess, mangod. Iyang Papa, pagkahitabo yun sa pandemic, nanagan yun, uban ang mga membro, nanagan silang bukid. Kaya nagtuo sila nga mauna ang tribulation period. And perting gula sa among kauban sa simbahan. Tungod sa dili sakto nga pagpanudlo sa pung sa Ginoo, nasayop ang lang pag-apply sa pung sa Ginoo. Ngadto sila bukid, di pangita ni siya anak yun. Nangita sila asa bukira, asa nanago sila. Ay gani bago lang silang nanaog bukid. I think last year lang nanaog bukid uban sa mga nikuyog nila. Kay dito nga mao na ni ang tribulation period. But then again, panahon sa tribulation period, kung wala kay tatak na 666, patay ka. Patay ka. Tungod kay mao na isugo ni Antichrist. Unsa pa man nga sinyalis, giyon din verse 10, og daghan man yan ngadtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudiay ug magdumtanay sila. Niya, sa makaduol ang pagbalik sa Ginoo, daghan ang mubiya sa pagtuo. Daghan ang mubiya sa pagtuo. By the way, ako naglaro na kining mamiya unya silang pagtuo sa Ginoo, nga gisulti nga ni kay di gyud ni sila tinuod nga magtotoo sa Ginoo. Ako lang karon kay narabay mga gitudloan ni na kwatro ba nga mga Kristohanon din sila nga namiya sa pagtuo. Now, here's the thing. Once na mahimo kang born again, dili na ka mahimong unborn again. Once na mahimo kang believer, dili na ka mahimong unbeliever. Once na tinuod yung ka nga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, never na yun ka nga matalikod sa pagtuo sa Ginoo. Kung genuine yun ka nga magtotoo sa Ginoo. Walay genuine nga magtotoo sa Ginoo nga mahimong dili na magtotoo sa Ginoo. Gani kung tanaw na to ang pung sa Ginoo, even the history kato mga tinuod yun nga nagtuo sa Ginoo, andam silang mamatay para sa Ginoo. Amen? Kung gini mga tawhana, naalang siguro ni sila sa simbahan, naa siguro sa ministry, giuyog lang mga sirkumstansiya, or probably sa mga pagnutos, mga pagsulay, o libiya, o nitalikod sa pagtuo kay at the first place, dili sila tinuod nga Kristohanon. Ay nang klaro na kung example na si Judas. Amen? 3.5 years, uban-uban sa Ginoo. Pero at the end of the day, di siya tinuod nga iyas Ginoo. Amen? Kini mga tawan na wa ni kalainan pod ni Judas. And by the way, sa atong panahon karon daghan kay ni. Daghan sila sa atong panahon karon daghan kay dili na ako mention na yung mga Bible scholar yun. Grabe ka knowledgeable sa punos Ginoo, pero ni confess nga dili ko Christian. Na yung mga worship leaders sa mga dagko nga mga worship bands nga recently lang, bako lang ni confess nga dili ko Christian. Publicly gina na yung mga author of Christian books, daghan kayo, lahong kagibaw sa puso Ginoo, and later on ni confess nga dili siya Christian. Dili siya Christian. And by the way, mga tanang, basinahan na ito din nga dili yung ka Christian. Siguro duwa yung Christian ka. Kaya kung di ka Christian, dili ka magtotoo ni Ginoong Jesucristo niya, mag-antos dito sa impyerno. Mo naging sa puso sa Ginoo. Amen. What else na mga sinyales? Diyon din Unya, daghan mga mining nga mga propeta, manunga, o daghan ang malimbungan nila. Daghan din sila. Mga mining nga propeta. Usa sa example sa itong panahon ko, isa kailan ni Rudy Baldwin. Karang sigtan ng Facebook, kailan sila ni Rudy Baldwin. Kailan mo Amuban, kailan? Nga siya, nagpropesiya na siya karon nga naay dako kay linog may tabos mandawi og lapu-lapo. Kuyawan ng mga tao. Yang namon siya
propesya karon nga next year na grabe nga kasamok daw nga may tabo. False prophet. False prophet. Daghan gani sa itong panahon. I don't know ba, kailan mo Joy TVs. Kailan mo Joy TVs? Kailan mo? Kasi kailan? False prophet na. Amen? False prophet na. Kasi kailan ni Prophet Joe. Ang yung simbahan Jaun. Daghan gina sa tuwa. Dini, labi na yun sa Mindanao. Daghan gina din sa Mindanao. Daghan gina din. Magpabukid na sila kay dili na sila mailhan. Amen? Dili na sila mugamit ng kung sino, magpupesiya na sila, mugna sila muna landang gobyerno. Pagbantay mo na nila. And there's a thing, na ultimate false prophet na may tabo, nga mulugwa niya, panahon sa Book of Revelation o panahon sa Tribulation period. E gini nga false prophet ni siya nga gikan ni Antichrist. Sa Bible, na'y Holy Trinity. Amen? Ito taso sa ka-Diyos, niya tulo ka mong persona. Here's the contrast, here's the counterfeit. In the Book of Revelation, na'y itawag nga Unholy Trinity. Kung saan mo ng Unholy Trinity, Pastor? Counterfeit ni sila sa Trinity sa Ginoo. Kung saan mo yung Unholy Trinity, wala siya si Satan, si Antichrist, o ang false prophet. Mulugwa ni sila panahon sa Tribulation period. Unsa pa may lain nga sinyales nga gipakita din ako ni paspason. Gayon din og tungod sa pagdagsang sa daotan mabugna ang gugma sa daghang mga tawo. There's a thing. Sa makaduol ang pagbalik sa Ginoo, mugrabe ang kadaotan aning kalibutan na. Dili magkaayo mugrabe ang kadaotan. Magkadaotan ni kalibutan na. Munang dili ta mo expect nga mumaayo pa ning kahimtang nato sa atong panahon karon. Sa unang panahon karon, sa atong nasod lang, harap-harapan na. Harap-harapan ang pagpamaka, harap-harapan ang pagpangurakot, wala na. Ang mga tao, walang ipaki. Amen? Grabe ang kadaotan sa atong panahon karon. And ang pulong sa Ginoo may nagpahibaw na. Now, here's the thing. Sa magkaduol ang pagbalik sa Ginoo, magkagrabe ang kadaotan ani kalibutan na. There's a thing, dilit ni siya bag-o, mao po ni tabo sa unang panahon. Panahon ni Noah. Gingon dito in Genesis chapter 5 ug chapter 6, gingon nato nga sa ning grabe kadaotan ang kalibutan, unsay gibuhat Ginoo? Gipalunupan niya. Ang Sodoma Gomora, sa nakita sa Ginoo nga grabe ang kahilayan, grabe ang kadaotan sa mga nasod, kung sige buhat sa Ginoo. Sige buhat, gisunog, gipaulanan og kayo, naras sa ting. Kini atong panahon karon, wa ni siya magkayo. Mugrabe ang kadaotan sa kalibutan. Mubalik ang Ginoo. Walay kalainan. Amen. Apan bisan paniningtanan in verse 13 of 14, gingon din apan maluwas ang magpadayon na hangtod sa katapusan o kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwaling ngadtos tibuok kalibutan nga mabasay dinhi ang tanang tawo ug niya moabot ang katapusan. Now here's the thing, ang verse 13 kung imo nang basahon niya, it seems nga kung mulahutay ka, maluwas ta. Amen? Muna gingon niya, now here's the thing, ang buot pasabot yan, ang buot pasabot aning bahinangan ang tinuod nga luwas, makalahutay. Amen? Walay tinuod nga luwas, nga dili kalahutay. Amen? Nasabtan mo, ang tinuod nga luwas, makalahutay sa katapusan. Amen? And gingon din iwali ang maayong balita tibuok kalibutan. Now here's the thing, mo ni may tabo
at the tribulation period. Here's the thing. In Revelation chapter 14, mag-raise up ang Ginoo 144,000 ka mga Jewish evangelists. Nga kini mga tawana, mga Hudiyo, mga Israelites sila, nga i-raise up sa Ginoo nga mo'y magwali sa ebanghelyo tibuok kalibutan. But here's the thing, daghan na maluwas, daghan po ang mo-reject sa Ginoo. Ang sunod na gamiton sa Ginoo, aside ani nila, ang sunod na gamiton sa Ginoo, anghel na yun. Duha ka pong anghel nga maglupad sa langit, magwali sa ebanghelyo ni Ginoong Jesucristo. Daghan ang maluwas, pero here's the thing, daghan po ang dili maluwas anang atay tungod kay basulo nila ang Ginoo nga mahinungdan sa mga katalagman nga may tabuon niya sa tribulation period. Here's the thing, daghan niya anang atay nga daghan ang mo-reject sa Ginoo. Daghan niya ang matay nga tulisuko ng Ginoo. Munang ayaw mo kay po nga bisan sa itong panahon karon, bisan na ito mga kuya, ate, tila, tiyo, atong sharean bahin sa Ginoo. Munsa sila? Di maminaw, perting kahia, mulikay. Ayaw mo kay po nga na, kay naabot na sa tribulation period. Mas tig-a pa, mas gahi pa. Amen. Maluwas ang mga yas, Ginoo niya, upadayon pagwali sa ebanghelyo hangtod moabot ang katapusan. No, here's the thing, mawali ang ebanghelyo sa kalibutan niya, moabot ang katapusan. Munang sa atong panahon karon, usa sa taas nga gusto sa Ginoo nga atong buhaton, atong ipanabi ang ebanghelyo. Atong ipanabi ang kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Kaya ano man, mao ni paglaom sa tao, ang tao makabatok dapit sa gingarihan sa Ginoo. And I believe kitang tanan ni natin mga mahal sa kinabuhi. There's the thing, gusto sa Ginoo may mo silang tulyaan. Gusto sa Ginoo may mo silang sugilan nga ang imong paglaom, atong paglaom sa Ginoong Jesucristo, wala nilain pa. Amen. So again, kini mga sinyalis na tumakita ni pagpahibaw lang ni nga hapit na moabot ang Ginoo. Hapit na moabot ang Ginoo. Now niya, kisay familiar ani. Kisay familiar anak. Ha? Ang driver, familiar driver. Mga signages. Unsay tuyo sa signage? Pahibalo. Ang tuyo sa signage is pagpahibaw ni sa mga buhat na kinahanglan nato buhaton. O dili nato kinahanglan na buhaton. Now here's the thing. Mao ni mga senyales nga gipahibaw ni Ginoong Hesus ngani. Nga din pagpahibaw ni nga hapit nagyud ang iyang pagbalik niya. O kini nga mga senyales klaro kayo ni sa itong panahon karon. Mao nang mangutan na ko ngani, andam na ba mo sa pagbalik sa Ginoo? Amen. Sure? Amen. Kusog-kusog din mo gamay na itong akong school. Andam na ba mo sa pagbalik sa Ginoo? Amen. Are you sure? Amen. Yeah, kung di pa ka-andam igsoon, pangandam. And the only way nga makapangandam ka, imong tuuhan ug saligan sa imong kinabuhi ang Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Wala kay laing pamaagi ngay pangandam, dili kay maghimo magpaka sa imong bag na pangandam kas pagbalik sa imong dili ana. By the way, nahitabok na panahon sa mga Kristohano sa Tesalonika. Panahon sa mga Kristohano sa Tesalonika, ilang gibuhat tungod kay nagwali si Pablo nga hapit na mobalik ang Ginoo. Niya, ilang gibuhat nangundang sila trabaho. Nangundang sila trabaho niya. Nagpaabot na lang sila sa Ginoo, naa sila sa mga tok, nagpaabot sa Ginoo. Mo na lang literally mo na lang gibuhat. E niya, kung gutomon sila, maadto sila sa mga Kristohano nga naay kaya, adto, mangaon sila. Mo nung yan na si Paul, hindi mo trabaho, ay pakana. Hapit na mubalik ang Ginoo, pero padayon niya po tas kinabuhi niya po. Kinabuhi nga, nagpaabot, may nangpol, na nagpaabot niya sa Ginoo. Muna nitabo sa mga Kristohano sa Tesalonika, pero sa atong panahon karon there's a thing.
Padayon tas kinabuhi, at the same time magtarong ta sa tong Kristohanon nga kinabuhi. Amen. Now in close, kasi familiar ani nga picture. This picture is nakuha ni siya panahon sa pagtagak o bomba sa Amerika sa Japan. Familiar? World War II. World War II na siya. Nagtagak og atomic bomb ang Amerika sa Japan, which is sa lugar sa Hiroshima o Nagasaki. And instantly pagtagak ani namatay instantly ang 10,000 ka mga tao. Pero sa Nagasaki o sa Hiroshima niabot at least, again, instantly, pagbuto sa atomic bomb, nibuto, 10,000 ka mga tao namatay. But then again, mas daghan pang namatay tungod sa radiation poison, nuclear. Amen? Nga, niabot og at least 100,000 ka mga tao. But before nila itabo ang pagbuto, mo ni gibuhat sa Amerika. Nagpalupad sila ng plano, nagpatagak sila ng mga pamphlet. Kailan mo pamphlet? Nagpatagak sila ng pamphlet pagpaibaw nga magpabuto sila ng atomic bomb. Before sila nagpabuto, gibuhat ng laron ang mga inosente, ang mga dili angay apil makalikay. Pero sa thing, wa sila mutuo sa warning sa Amerika. To make the long story short, wa sila mutuo, gitagak yun ang pinakauna nga nuclear bomb dinhi sa Japan. And almost, o ako masayo, 100,000 kapin ka mga tao namatay nga tayo. So here's the thing, na warning pero wa maminaw. Same reality yun niya sa pagbalik sa Ginoo. Kini mga gitudlo sa pung sa Ginoo, kini mga pangitabo sa itong panahon karon, pagpahibaw ni, sinyalis ni, warning ni, nahapit ang mabalik ng Ginoo. Now here's the thing, gusto ang Ginoo na mabalik na diha niya. Gusto ang Ginoo nga si tulo na itong pagalingon niya. Gusto ang Ginoo nga tarungon taning kinabuhian, na iyan ipahulaman nato ang ginagawa. Now here's the thing, higugma kay tas Ginoo megsod. Ang gusto ang Ginoo nga mga nabuhi ta, while nagpaabot na niya mga nabuhi ta alang sa iya himaya. Daghan na matay, ani nga tayo. Now here's the thing, maupod niya is pagbalik sa Ginoo. Dili lang thousands, kundi billions ang mga matay niya sa pagbalik sa Ginoo. Daghan na makalas niya sa pagbalik sa Ginoo. Unang siguraduha gyud ang imong relasyon sa Ginoo, siguraduha gyud na naa ka ni Ginoong Hesus. Sigurado ba ka nga naa ka ni Ginoong Hesus? Amen. Are you sure? Amen. Siguraduha gyud. Kaya anytime balik ang Ginoo. Amen? Naa nang sinyalis. Anytime na pagbalik sa Ginoo. Magampot. Lord, daghang kay salamat, O God, for Lord highlighting us these truths, O God. Aron dili mi mahimong ignorante sa mga panahon Ginoo, O God. Salamat na through your word imong expose, gi-reveal sa mga kining tanang mga pangitabo tibo kalibutan. This is just the beginning, O God. Sinugdanan ni, sinyalis ni, hapit na imong pagbalik, hapit na imong paghukom unya ani kalibutan na. At for us, naniya nga ni, di mong ipahibaw ani mga kamaturan na, O God, nag-ampo ako nga, Lord, sa magpaabot ni simong pagbalik, manginabuhin mi, alang lamang ni mo, God. Gampo mi nga maabtan mi nimo, Lord, nga matinud-anon, maabtan mi nimo nga naagid sa imong side, wala sa kalibutan. Uwa sa Ginoo, God. Maabtan mi nimo, Lord, na dunay laom nga pangandoy. Maabtan mi nimo nga nahigugma, in love, lahat nimo, Ginoo, God. Ampo kung imong bulong, dili mo labay ka, imong bulong. Lord, magtudlo na mo sa kinabuhi na maghatag, himaya,
Ya nimo God. Salamat sa pag-uban mo kanamo ug salamat sa kadaugan nimo gipabuhat namo. Sa may na-angkon, na-accomplish this morning, imo gimaya tanan kanimo lamang mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mamarunta pauwitan ato pauwitan. Uwitan tong last one.
daghang kay salamat o Diyos sa imong mga pulong na nagpahinumdum sa matag usapan namo Lord. Kadiin o Diyos, ikinahanglan ang among pagpangandam nga namin tinudanay nga relasyon diha kanimo. Nga bisan unsa pa mo abot nimong kalibutan Ginoo, wala niya may kahadlukan kay ikaw man ang Diyos mo, ikaw ba namo. Tuguti Ginoo Lord nimo mga pulong, silihan sa among mga kasing-kasing o gunahuna. Nga bisan pa ang kaaway nga buot mo kuha ni ini. Dili gyud may tabo, kundi may muming likod nga mo barog. Pinaagi sa imong pulong o God. Lord, salamat kay Ginoo. Kasi kaming tanan nga naa diri o Dios. Nga mo padayon mi Ginoo. Ikaw man ang Dios, mo'y mabutang sa mong kasing-kasing nga bisan unsa pay mahitabo Ginoo, makapadayon mi kay ikaw ang Dios, mo'y maghatag namo Ginoo kaisog, mo'y maghatag namo Ginoo Lord. Nga diin makabarog mi. Taliwala sa nagkalain-lain mga panghitabo, malipayon mi kanunay. Tuod ang imong pulong Ginoo. Mo'y maghatag ug magpainumdum kanunay kanamo. Ikaw ang Diyos matinud-anon. Ikaw ang Diyos na nagkulang sukat pa niya at tuhangtod karon Ginoo. Bisan luyo sa mga pagkulang, apan ikaw ang Diyos matinud-anon. Salamat kay Ginoo Lord. Among pag-ampo Ginoo. Kupti ang matag-usa ka namo Lord. Liguna ang matag-usa ka namo. Dasiga mi tanan Ginoo Lord. Naning tunguran ang nabati ng mga pulo. Tagay ka bun ato na matag-usa Ginoo nga makabot Ginoo sa imong pulo mo Dios ang among may ligugma sa kinabuhi. Kadero sa among kaluwasan. Ilaw sa madawat Ginoo. Kaluyi sila Lord. Kay wala gyud ni mahimo Ginoo. Lord, wala gyud ni mahimo kung wala ang imong lihok ug ang imong tabang Ginoo. Maluhi ka Ginoo Lord sa mga pamilya nga wala pa nagkayusa o God. Kaluhi ang mga kaparintihan Ginoo nga wala pa naluwas Lord. Gamitan yung tanan Ginoo nga pinaagi sa imong pulong ug gahom, makabot namo sila, madala namo sila ning dapita o Dios nga makapating sila sa imong pulong nga mutuo sila ug ang kaluwasan Ginoo madawat nila. Lord, kaluhiin mi Ginoo imong mga katawhan nga naa karon diri Lord. Dili lalim Ginoo ang nagtabo sa mong nasod. Dili lalim ang mga pagtayo Ginoo Lord. Gutom, gira, sunog, baha, bagyo Ginoo Lord. Linog na nahitabo sa mong nasod o Lord. Naghatag yung pagkapukaw na mong tanan Ginoo. Busa Lord, tabangin ni o Dios na ang tibok na mong pamilya. May usa niya sa imong tilan Lord. O ang among mga kadugo Ginoo Ama. May usa Lord. Tagay pagkapukaw Ginoo Lord. Ang matag-usa nga naa karon diri Ginoo. At tagay mi kasing-kasing sa paghigugma ngadto sa among minahal sa kinabuhi. Nga madala namo sila sa mga pag-ampo Ginoo. Kay ikaw magyud ang Dios may makahimo ni tanan o God. Lord, salamat kayo. Salamat sa pribilehiyo o Dios. Nga mo ang imong mga pulong among nabati Ginoo. Ug among ini kinabuhi. Dalaygon ka Lord. Matag-usa namo nga naa ka Ginoo. Protektahin mi Ginoo. Tagay mis kalayo sa imong espiritu sa pagpadayon kinaman o God. Alagaran ka namo sa tinud-anay Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo sa imong kaayo ka namo Lord. Salamat kay Ginoo. Nga wala pa ginasama sa pagnason. Nga grabe ang kagutom. Imo pa ang abundansya gihatag nimo ka namo Lord. Busa Lord, imo aming matinud-anon hangtod sa imong pagbalik o Dios. Ang imong pangandoy Lord, mahimo na mong pangandoy sa imong kinabuhi Ginoo. Gamitan mi Ginoo para sa imong kayamayan. Salamat kay Ginoo Lord. Ang pag-ampo padayon ka mga panalangin ka namo Ginoo Lord. Physically Lord, materially, financially, but most especially O God, the spiritual blessing Lord, upon each and every one of us O God. Panalangin na Lord ang nagtrabaho. Panalangin na ang mga uma. Panalangin na ang mga estudyante. Kaming tanan na naa diri Lord. I-release ang imong blessing ka namo O God. Nga din may maya ka Lord. Makita ang among kinabuhi. Asa man pinimutang ni mo Ginoo. Mudan ang mi Ginoo. Nga diin may mo mi Ginoo Lord. Nga walking Bible o Father Lord. Salamat kay Ginoo Lord. Salamat
sa dili mga maayong butang, pasalamatan ka na mo, Ginoo. Salamat sa kinabuhi, salamat sa kaluwasan, salamat sa Espiritu, na mo kanunay nagagiya ka na mo. Mahal, wala gumilay niya pasilungan, tumagan sa mga tagampo, kalampusan, kadaugan na mga angkon, Ginoo, mahalugan. Ang tanan mo, Diyos, ang pinga na mo pagbalik niya kanimo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tanan magasingit o Amen! Amen! Praise God! So, sa dili pa sa magkakaluhay mga isoon, balik na ako pagpainundo, prayer and fasting, congregational. So, ang tanan, gikan sa lampayan, tumbaw, malupo, isa, mag-abot dito sa bansalan. So, ang moving time, mugikan ta, diya sa saging is 8 o'clock, ay 9 o'clock, magsugod na to. First week, or first Sunday, anniversary sa Lampayan, nalimtan niya Painundong, kita sa tanan mo ato dito. Tama ba, Pastor? Amen ba? Amen? Hallelujah! So, pagkaman na ta, kung awit ko na to